Another day, another pagmamadali na naman. Dahil nandiyan na nga yung service, kaya sabi ko, bilisan ko na at ismile ka muna. Maganda nga yung gising ko ngayon dahil pagod ako kahapon, maaga akong nakatulog. Kaya 100% na naman ang energy ko, okay na okay. Nagmadali na nga akong bumaba at sabi ko, marami na naman akong haharaping problema. At dahil nga may tubig lagi dito, pwede kang mag-swimming bago ka pumasok. At sa wakas nga, nakarating din. Paganda na nga ng paganda itong site namin, parang yung nagpapagawa. Maganda kapag sikat na sikat ang araw, maganda ang lightings. Tinutuloy nga nila yung mga ginagawa nila kahapon, may nagbe-bricks, may magka-cladding naman sa mga beam. Pati nga itong pagpapalitada ay tinuloy na kasi maaraw ngayon, kahapon maulan. Madilim nga maghapon kahapon, parang yung singit mo. Nakalipat na nga din itong mga nagwa-wirings, nandito na sila sa kabilang unit. Sabi ko nga sa kanila, bilis-bilisan nila para maganda na yung saksakan ko sa charger. At ito naman sa kabila, may naglalagari. Gi-skim coat na nga din dito para mapaganda na yung kantuhan ng mga binord upan. Habang nagpapahinga nga ako, kaya sabi ni Porman, i-check daw yung blood sugar ko. Sabi ko naman, sige nga, para ma-check kung gaano ako ka-sweet. Sa sobrang sweet ko, nilalanggam na ako minsan. Ano bang gagawin kapag mataas ang sugar? Kakain ba ng madaming asin para mabalanse? Adobo yun? Biglang dumating nga din yung mga magkakabit ng bintana, kaya sabi ko, buti naman. At ubos na nga din yung wire nila, kaya sabi ko, kukuha ako. At talagang gino-joke time na nila ako, pinapabalik-balik na ako. Pero kasalanan ko to kasi ginawa kong warehouse ang staff house. Ang aga-aga nga naging kargador na naman. Pagkabalik ko nga ng site ay nagkakabit na sila ng bintana kaya chinichika-chika ko sila. Sabi ko sa kanila bakit ang tagal nila. Pameriendahin nila ako. Buraot yor. Una sa lahat, first of all, ay gumawa nga lang din muna ako ng mga report ko. Walang katapusang report. Ayoko na. Nagpabili nga din ako kay Jinko ng yelo at sabi niya saan niya daw ipupukpok. Sabi ko pwede naman sa ulo niya kasi matigas din naman yung ulo niya. Nag-CR nga lang din muna ako at pagbalik ko ay tinuloy ko na naman yung pag-inom ko ng pampasexy. Pagka-check ko nga ng mga ginagawa nila ay ayan na nga, bumuhos na naman yung ulan. Hindi na kami tinantanan ng ulan. Tuloy-tuloy pa nga rin yung pagwawirings nila at pagpapalitada dito sa may gate para mapaganda na namin tong harap. Nagsimula na nga din kaming magpapabricate ng framing ng gate para gumanda-ganda na. Tuloy-tuloy pa nga rin yung ginagawa nila dito sa kabila, naglalagay ng bricks at nagka-cladding. Bumalik na nga din ako sa opisina namin para kunin yung mga bag ko kasi sabi ko magpapahatid na ako. Tinawag ko na nga din yung driver at sabi ko idadaan niya ako sa palengke at kailangan kong bumili ng alam nyo na. Food is life. Nakakita nga ako dito ng kakanin kaya sabi ko bili nga ako, tikman ko. Kaya sabi ko kay ate pag hindi masarap ibabalik ko bukas. Bibili nga din ako ng lettuce. Nakabantay si ate kaya sabi ko magbibideo muna ako. Natawa nga din siya. Vlogger yun? At nakita ko na nga na naman tong proben na to kaya sabi ko bibili na nga ako baka hindi pa ako makatulog kapag hindi ako bumili. At nagpahatid na nga ako kasi sabi ko magluluto pa ako, magluluto na naman. At pagdating ko nga inaalala ko yung parcel ko, sabi kasi ng rider itatago niya daw at ayun na nga. Sobrang galing nga nilang magtago ng mga parcel dito, hindi nahahalata. Nung nakaraan sa bota pero kita, ngayon naman nasa basahan. Yun lang, bye!